Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, ang pag-usapan naman natin itong motorcycle taxi na medyo, hindi naman medyo, nanamantala ng kanyang pasahero. So ano ba itong pananamantalang ginawa ng motorcycle taxi na ito? Panoorin po natin. Ito muna. Inireklamo ng isang pasahero ang rider ng sinakyan niyang motorcycle taxi. Imbis na ihatid daw sa bahay, ay sinamantala umano ng rider ang kalasingan ng biktima sa isang hotel. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Sa CCTV video sa loob ng isang hotel, makikitang paggewang-gewang na naglalakad ang isang babae habang inaalalayan ng isang lalaki hanggang sa pumasok sila sa isang kwarto. Nangyari ito September 3 bandang alas 5:30 ng madaling araw. Nang araw din yun, dumulog sa Police Station 3 ng Manila Police District ang 21 anyos na babae sa video. Kwento ng pulisya, nagreklamo raw ang babae ginahasa siya ng rider na kanyang sinakyan. Alas 5 raw na madaling araw nang mag-book siya ng motorcycle taxi sa Malate. Pero bakit tinulungan pa siya ng bouncer para isakay sa likod dahil sobrang kalasingan niya. Okay. Nung on the way, dahil sobrang hilo niya at feeling niya malalaglag siya sa motor, nagpaalam siya dun sa rider na, "Kuya, baka pwede akong umakbay sa'yo at tungo ko yung ulo ko sa'yo dahil sigurado ako, dun sa pag-akbay na yun, tumigas. Hindi, tumigas. Malamang. Malamang yun. Tinake advantage sa ng, nung rider. Diba? Una-una lasing na eh. Diba? Parang pakiramdam niya, meron na siyang advantage at the same time. Siguro parang feeling niya na may something na gusto yung babae. Kaya nagkaroon siya ng ideya. Pero parang ito hindi naman biniblame ko yung babae. Diyos ko naman, magiinom ka ng lasing-lasing ka. Tapos sasakay ka ng motorcycle taxi. Nasaan yung katinuan mo? Na alam mo naman sigurado na pwedeng may mangyaring hindi maganda kapag nag-inom ka ng sobra-sobra. Di ba tapos yung bouncer pa pinayagang sumakay ng motorcycle taxi. Hindi na lang, ewan ko, para sa akin medyo sablay itong ginawang yun. Kasi yung muscle ni kuya. Kasi kung inakbayan ka ba naman pag hindi mo tinigasan yung muscle mo, baka bibitaw yung babae doon. Di ba? Oo, siyempre. Kaya kailangan, pag nagmumotor ka, kailangan mong tigasan yan para makaakbay na maayos. Alam mo, sa totoo lang gusto ko lang batikusin gusto ko lang banatan yung mga tarantadong kaibigan ng babae, bakit nyo pinabayaan yung kaibigan nyo? Imposible naman pumunta yung babae mag-isa dun sa bar. Correct, di ba? Isa pa yan, yung mga kaibigan niya na kasama niyong uminom, bakit pinayagan yung umuwi mag-isa? At bakit yung pinayagang magbaka ganyan na bangengi na? Hindi nyo lang sinamahan muna o ihinatid nyo muna lang para maging safe yung pag-uwi niya. Di ba? Wala! Inuman tayo! Mag-isa siya! Inuman tayo! Inuman ko mag-isa! Inuman tayo! Sigurado ko, may mga kaibigan yan. Di ba? Asa na yung mga kaibigan niyang nagagaling-galingan? Yan ang problema sa mga magkakaibigan Di ba? Inom-inom kayo, kaibigan kayo, tapos pinabayaan ninyo yung kaibigan niyo sumakay ng Grab? Ano ba kayo? Ito the mere fact na pinabayaan ninyo sumakay ng motorcycle, gago kayo! Tsaka hindi lang. Alam nyo bibiyahe pa pauwi yan. Hinayaan yung mag-inom ng sobra-sobra. Okay lang kung yung chill-chill lang na pag-inom Di ba? O kaya sabi natin nagpakalasin ng todo. Saan naman lang hinatid nyo? Nagsama-sama kayo sa sasakyan. Sinamahan nyo makauwi. Hindi yung pinabayaan nyo. Anong klaseng mga kaibigan yung kasama niyan? Di ba? Sira ulo kayong mga kaibigan nitong babaeng to. Sana kayo maano din. Malaglag sa motor. Hindi totoo naman di ba? Napakawalang yan naman ninyo. Lasing, hindi ho pinasasakay ang lasing kahit angkas. Paano pag nakabitaw yan?
Kailangan sumasabay yan sa pihit ng driver. Pagka gumanto, di naman pwedeng kumontra yan. Kaya nga, sinamantala yun ng rider na, uy, siguro may itsurot ng babae. Kaya yung nakita ng rider na, uy, panalo. Sige, sakay na natin. Sakay ko na yan. Tapos, nagsabi na, kuya, pwede bang pakbay ako? Medyo ganyan. Di parang feeling ng rider, pagkakataon nga naman. Di ba? Pambihira. At saka, isipin nyo, lasing. Siyempre, paano kunwari, kaganyan yan, o biglang, laglag. Patay. Di ba? Ako, naiinis ako dito sa mga kaibigan nila eh. Sa totoo lang. Una, naiinis ako, pasensya na ha, kahit biktima yung babae, ano ba namang katangahan yan? Isa pa yan. Babae ka, tapos magpapakabangingi ka, tapos wala man lang tutulong sa'yo na, alam mo, bit-bit mo dapat yung sarili mo dyan kahit mag-inom ka. Hindi yung nagpakabangingi ka, tapos bahala na. Tapos ngayon iiyak-iyak ka. Hindi sa di ba, parang kasalanan mo rin eh. Di ba, kung hindi ka nagpakabangingi, umuwi ka ng maayos, hindi ka mapupunta sa ganyang sitwasyon. Pasensya na ha. Hindi naman siya pinangalanan kaya okay lang eh. Sana naman sa susunod na iinom ka, siguraduhin mo na may kasama kang matino. Alam mo naman eh, kung kanta na nga ganyan, di ba? Kapag may alak, may balak. May alak, may balak. Wag na wag kayong tandaan niyo yan. Kaya ako, eto kaya yung yung mga mocha girls, yari sa akin yan. Pag gusto nila mag-aaya silang inom, sabi siya, ang problema, sagot ko pa, inom nyo. Sabi ko, gusto nyo mag-inuman sa cab? Akong bahala, sagot ko. Ganun ako katapang. Yun nga lang, kasama nila lahat ng security namin. So, 4 yun. So, iinom sila, nakaseparate sila, kasama yung mga security nila. Sabi ko doon sa mga security, pag yung mga yan hindi nakauwi, maghanap na kayo ng trabaho nyo. Siguraduhin ninyo makakauwi yung mga yan. Hati nyo sa bahay kung kailangan. Kasi once nang kasama mo yan sa inuman, cargo mo yan. Kahit sabihin mong, di, kanya-kanya tayo. Pag kaibigan, cargo mo yan. Once na nag-inuman. Di ba? Dapat isipin mo, ito ba makakauwi ba ito ng maayos? Hindi pinabayaan eh. Siyempre, yung mga mongers, hindi sila makapagsaya kasi hindi sila makapagwalwal. Alam mo mga kabataan kasi ngayon gustong-gusto yung walwal tayo, walwal, yung walang yung wala akong paya, wala, gusto ko, ako nang bahala sa buhay ko. Yung walwal now, iyak later. Hindi, totoo, ganyan ang ugali ng mga kabataan eh. Sasabihin nila sa akin, ano naman sir, ang KJ mo naman, ba't may kasama kaming bouncer? Paano po forma yung mga lalaki sa amin? Di po forma sila. Bakit? Unless manyakol sila. Pag manyakol talagang hindi ko sila papopormahin. Kaya, walang biro. Kaya nga naiirita ko siya mga ganyan eh. Yung pupunta kang babae ka, mag-isa ka, iinom ka mag-isa, anong ina-expect mo? Galangin ka? Kaya nga. Tapos, ako nagagalit ako dun sa rider na manyakol ha. May kasalanan yun. Dapat pinuputulan ng etit yun eh. Ay, sorry. Dapat pinuputulan talaga. Dapat binibita yung mga yun eh. Diba? Walang biro. Pero ang problema dyan, kung sinakyan niya habal-habal lang. Walang record yan. Kung joyride, angkas, o yung move it, grab. Di ba? Yun ang magiging problema niya. Paano nga huntingin yan? Sana nakuha ng plate number. Di ba? Mahuli. Problema niya pag hindi mahuli. Pero minsan kasi kasalanan din naman natin. Wag tayo maglokohan. Bakit babae ka ang tao? Pupunta ka, makikiinom ka sa mga kaibigan mo. Tapos iinom ka, magpapakalasing ka, tapos bigla kang sasabihin, kasi minolesta niya ako eh. Tama ka ba? Uminom ka eh. Ano i-expect mo? Maggalangin ka.
Oo, ginagalang kita habang umiinom ka. Pagalang-galang ka kasi. Kaya inom ka lang dyan, ha? Kaya nga, di ba? Dapat yan nasa isip na kagad nila yan na pag ako nalasing, sigurado may magte-take advantage. So, kailan protektahan mo rin yung sarili mo. Pag ikaw umiinom, kahit may kasama ka, protektahan mo sarili mo. Hindi yung walwal now, iyak later. Ay, ginagalang kita. Baka ka? Kaya nga kayo uminom para bastusin ka eh. Di mo alam? Ngayon mo lang nakalaman yon? Hindi, pasensya na, pero nakakairita eh kung bakit yung mga, minsan kayo mga kababaihan din ng Problema. Pag ang lalaki nag-ayang umiyom sa babae at nilalasing kayo, anong gusto? Mag-pray over after? Halika, manalangin tayo, sister. Manalangin. Sister, pray tayo, pray over kita ha. Kasi lasing ka na, pray over kita. Maluhod ka dyan, pray over Kaya ka kita. nilasing yan! Gusto niya kanyang nyok-nyakin! Hindi, kaya ko pa! Kaya ko pa! Nakakairita, bobo eh! Tapos biglang, kinabok, ano ko eh! Ano ko? Diba? Naku po, pag mga ganyan, minsan, ako naiirita ako dun sa, siyempre dun sa kriminal. Kriminal yung rapist na yan, dapat talagang bitayin yan. Dapat. Ang bitay hindi sa ulo, dito sa ulo ang dun isabit yung tali. Pero sana naman tayo mga kababaihan, wag naman po tayong ganyan. Alam nyo na nga eh. Kasi alam mo, kahapon pa meron akong may isang balita, hindi ko na lang na-play dito eh. Teenager din, nakipag-inuman. After ng inuman, ginaasyasan ng mga kasamahan niya. Okay? Tapos, natagpuan na lang tigok na. Sa loob ko, una, bakit pinayagan ng magulang? Pangalawa, bata pa ito ha, as in, minor. Tapos iinom. Bakit? Ay, yung pogi kasi nung kasama namin. Kaya nga, hindi yung mga problema ngayon sa kabataan. Na talagang masyado ng, alam niyo, tiwalang-tiwala sa sarili nila na walang mangyaring di maganda. Diba? Unlike before, nung mga panahon namin, di ba, Anatbay, yung family namin medyo mahigpit. Diba? Hindi basta-basta pwedeng sumama sa ganyan. Eh ngayon, tumatakas na. Galit pa pag di pinayagan. Diba? Pogi. Pogi pala. Ba't ka nagreklamo? Kaya nga. Hindi kasi di ba ganyan? Hindi, pogi siya kaya nakipag-inuman ako. O edi, you deserve it. Bobo. Sorry pero kayo mga kababaihan, okay. Ano doon yung maganda at ano? So, yun lang. Ito, payo lang. Payo lang din sa mga magulang. Di bali na mag-away kayo ng anak nyo. Pigilan nyo sumama sa ganyan, yung magiinom. Lalo kung anak nyo babae. Pigilan nyo. Kaysa pagpayagan nyo, kinabukasan, doon na kayo magsisisi. Bakit nyo pinayagan? Di ba? Sa panahon ngayon, talagang hindi mo na alam kung sino yung gagawa ng mabuti at hindi. So, sa mga magulang, doble ingat po sa mga anak. Maraming salamat po.